Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Paano mo malalaman na ikaw ay pumapasok sa pintuan na makitid at daan na makipot? Sa Ebanghelyo ngayon, pinapaalala ng Diyos na tayo'y dapat dumaan doon sa makipot na daan, makitid na pintuan, dahil ito ang magdadala sa atin sa buhay na hinahanap natin, buhay na may kaganapan. Ang mga taong dumaraan sa pintuan na maluwag ay kapahamakan ang pupuntahan. So paano natin malalaman? Ang Espiritu Santo ay may regalo sa atin. Ito yung may takot ka sa Diyos, fear of the Lord. Na kung ikaw ay may takot, totoong may takot sa Diyos, at kung totoong may pagmamahal ka sa Diyos, at kung totoong gusto mong mapapurihan ang Diyos lagi, ay dumaan ka doon sa pintuan na makipot at daan na makitid. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pag-iwas ng mga kasalanan. Kahit yung mga maliliit na kasalanan ay conscious ka na, iniisip mo na lagi, ay ito masama, hindi ko dapat gawin. Ay ito ay hindi maganda dahil hindi makakabuti sa aking relasyon sa Diyos. Ay hindi ito magandang gawin kasi masisirang aking spirito. Pag ganun ang ating pananaw, tayo ay dumadaan doon sa nais ng Diyos. Dahil ang bunga nito ay bunga na may buhay na may kaganapan. Isang buhay na may kapayapaan. Subukan mong mabuhay na lahat ng gusto mo ay masunod, yung maluwag na pintuan. Kung saan maraming tao ang pumupunta. Lalo ngayon, yung panahon ngayon, ang daming naglalabasan na hindi na related, hindi na nasa relasyon sa Diyos, kundi ang mundo na. Kaya nga, mag-ingat po tayo. Mas maganda na yung kahit dahan-dahan, kahit tayo'y mag-isa lang siguro, basta sigurado na ang dinadaanan natin yung pintuan na makipot, yung pintuan na para sa Diyos, yung daan na makakapag palalim sa atin sa ating relasyon sa Diyos. Kapatid, itong palala ng Diyos sa atin ngayon na oras-oras, araw-araw, isipin natin na dapat dumaan tayo sa pintuan na makipot na nagbibigay sa atin, magdadala sa atin sa isang buhay na may kaganapan. Mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, merong magandang mensahe sa atin. Pagkalat natin itong mabuting balita, ang Diyos ang mabuting balita, at huwag mamuhay sa fake news. God bless at isang mapagpalang Martes sa ating lahat. God bless and God is good.